Magandang umaga po 'no. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 18, 2026. Patuloy nga pong umiiral sa ating bansa itong southwest monsoon na nakakaapekto nga po yan sa parte ng Luzon at habang ang localized thunderstorm naman ay posibleng makaapekto naman sa mga biglang pagbuhos ng pagulan sa parte ng Metro Manila, Visayas hanggang sa parte ng Mindanao. At ayon nga no sa ating advanced weather forecast ng European Center. Ito mga kababayan, iba yung pag-iingat at paghahanda dahil meron po tayong nakikita sa ating advanced weather forecast na isang posibleng sama ng panahon o bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa dito nga sa parte ng Luzon at bukod dyan, hindi po yan nag-iisa dahil meron pa rin pong posibleng magiging kasunod yung sama ng panahon. Sa ngayon nga po, manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga natin yung mga posibleng magiging senaryo. Para nga po sa mga hindi nakakaalam, ang ating advanced weather forecast is advanced prediction o advanced weather forecast natin ay mga posibleng magiging senaryo na mga sama ng panahon. Ito po ay maaaring magtuloy or posibleng magbago po yan or posibleng malusaw. Kaya dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mananatiling maayos at maganda ang lagay ng ating panahon ngayong araw. At pagdating naman po bukas, no, July 19. So, by July 19, dito po makikita natin southwest monsoon pa rin. Pero meron na tayong nakikitang cloud cluster, no, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating nga po ng July 19 ng gabi, mapapansin natin yung cloud cluster sa labas ng ating bansa ay stable pa rin po yan. At pagdating naman po ng July 20, yung cloud cluster nga no na nasa labas ng ating bansa ay ito po ay dahan-dahan nagpo-form bilang isang low pressure area. Pagdating nga po ng gabi ng July 20, ito po ay posibleng maging isang low pressure area na. At saan natin yung southwest monsoon, apektado pa rin yung ating bansa. Pagdating nga po ng July 21 ng morning, habagat pa rin na nakakaapekto sa ating bansa at yung low pressure area ay nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating nga po ng gabi ng July 21, ito po ay tuluyan ng magde-develop bilang isang low pressure area at makakaapekto na nga po yung kanyang extension ng kaulapan sa may eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng July 22, nasa labas pa rin po yan ng ating bansa. Pagdating po ng July 22 ng gabi, mataas po ang tsansa o posibilidad na ito po ay pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang low pressure area. At makakaapekto na po yan sa parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, Visayas, Mindanao ay posibleng makaranas na ng pagulan. By July 23, as low pressure area pa rin, apektado po niya naman ang parte ng Bicol Region. Pagdating po ng gabi, dito po hindi na natin naalis yung posibilidad na mag-develop siya bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At kung mapapansin nyo sa ating monitor, doon nga po sa parte pa ng Pacific Ocean, sa labas ng ating bansa ay meron ng isang namuong panibagong bagyo. Pagdating naman po ng July 24 bilang isang bagyo, tropical depression, ay nasa eastern section nga po ito ng Catanduanes. Pagdating po ng alas 8 ng gabi ng July 24, ito po ay nasa eastern section ng Central Luzon at apektado na nga ang malaking bahagi ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan na posibleng maapektuhan ditong panibagong bagyo na direktang posibleng tumama sa ating bansa. By July 25 ng madaling araw,
ito po ay nasa parte na ng yung pinakasentro niya sa parte ng Polillo Island. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng July 25, tatawid na po yan, mabilis po niyan tatawirin ang parte ng Central Luzon at magpapaulan po yan. Dito po ay posible tayo makaranas na matinding pagbaha at ng mga pag-ulan. Kaya maghanda at mag-ingat na nga po tayo para dito sa unang tatawid na bagyo sa ating bansa. At kung mapapansin nyo nga po, patuloy na lumalakas yung isang bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nga natin dito sa ating monitor, posible nga po niyan sundan yung dinaanan nung naunang posibleng bagyo. Pagdating nga po ng July 26 ng gabi, patuloy pang lumalakas itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At tuloy-tuloy nga po by July 25 or July 24 to 26, tuloy-tuloy po makakaranas ng pagulan ang ating bansa. By July 27, yung una-unang bagyo ay patungo na po yan sa parte ng karagatan ng China at patuloy naman na lumalakas yung isa pang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible nga itong nasa typhoon category na bago pa pumasok ng ating PAR. Pagdating naman po ng July 28 ng madaling araw, ito po ay dadaan sa parte ng Guam. At pagdating nga po ng alas 2 ng hapon, ito po ay didikit sa parte ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero again, ulitin ko po sa lahat po ng hindi pa nakakalam ng ating advanced weather forecast, yung pinapakita po dito ng European Center is advanced prediction lamang. O ito po ay posibleng mangyari, posibleng hindi matuloy. Kaya ito po ay manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga pagbabago dito sa mga posibleng senaryo sa nakita nating dalawang bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa. Kaya mag-iingat po tayo palagi at maging mas handa na mas maaga in advance para kung sakaling posibleng tumama nga itong mga bagyo na ito sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.